Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So ang ating video for today guys, paano nga ba natin i-compute ang ating retirement pay as an employee dito sa Pilipinas? So ang retirement pay law natin dito sa Pilipinas ay ang RA 7641. Ulitin ko po, RA 7641. Pwede niyo po yan i-search guys para magkaroon din kayo ng knowledge para sa karapatan nyo pagdating sa retirement pay as an employee. Okay, so unahin natin ang requirements. Letter A sa requirements, no? So pagdating sa requirements, guys, number 1, ang compulsory age retirement po sa Pilipinas is 65 years old. But at the age of 60 years old, you have the option na po to retire. No, kaya yung mga HR natin guys, kapag nagmo-monitor na yan sila ng age ng kanilang employees, and pag meron silang nakita doon na mag 60 years old ka na, tatanungin ka na nila yan guys, mag-retire ka na ba? Or magkukontinue ka pa sa iyong pagtatrabaho? Kasi nga po, at the age of 60 to 64 years old, it's an optional retirement. No? Depende na kay employee kung gusto niya pang mag-work, o gusto niya lang i-enjoy ang kanyang retirement. Okay? Number 2 requirements, guys, dapat po ay at least 5 years ka na nasa company. No, yung recent na company mo, yung latest na company mo, guys. Dapat 5 years ka na in service na sa company na yan bago ka mag-retire. So, letter B, exemption sa RA 7641. Or ito yung mga employees na hindi po kasama sa RA 7641. Number 1, exempted po dito, hindi po kasama ang mga government employees. Kasi yung mga government employees, guys, meron yan silang sariling policy, sariling batas no, pagdating sa kanilang retirement. Okay? Number 2, company na merong below 10 employees. Hindi rin po kasama dito sa RA 7641. Okay, kaya may mga employees dito guys, ang tagal-tagal na sa company, kargador sa company ng ilang taon na pero walang nakuhang retirement. It's because exempted po yung company mo na yan, yung boss mo na yan sa retirement plan, sa retirement law ng Pilipinas. Okay, again po, hindi kasama dito sa retirement. Natatalakayin natin sa video na to ang government employees, saka mga employees guys na below 10 lang kayo dyan sa pinagtatrabahuan nyo ngayon. Okay, malinaw po? Okay, so letter C naman guys, ito na yung pinakahihintay natin, ang computation na sa retirement. Paano nga ba natin i-compute ang ating retirement pay? So merong dalawang option po dito. Meron po tayong monthly rates, no? Kasi merong ibang employees na naka-monthly rates sila, and daily rates employees, daily paid employees. So, dalawang computation yung gagawin natin ngayon. So, unahin na natin guys ang monthly rates employees. Paano i-compute yung retirement pay nyo? Ang computation yan guys is half month of your monthly salary times number of years in service. For example, ang iyong monthly salary is 30,000. So, ang computation dyan, half So, 15,000 times number of years in service. So, for example, 10 years ka sa company. So, that is 15,000 times 10 years, no? So, that is 150,000 pesos. Ngayon, guys, may additional pa to. Kasama pa dito, guys, yung mga natitira yung 13th month pay, yung mga unpaid leave nyo, lahat ng mga benefits na meron ka sa company na convertible to cash, yan po ay masasama po sa iyong retirement pay. Okay? So, itong 1/2, at least half of your monthly salary, guys, yan na yung minimum, no? Ngayon, kung gusto ng company nyo, 1 month salary times number of years in service, mas better, no? Depende na yan sa company nyo, guys. Basta, ang pinaka-minimum requirements lang na nasa batas natin is dapat half month of the salary times number of years in service. Kasi merong ibang company na very generous naman sa kanilang employees, no? Talagang nandun yung value nila sa employees na mas mataas talaga yung retirement computation nila compared sa
minimum retirement law natin sa Pilipinas. So sana sa mga employees natin dyan na magre-retire or currently na nasa company nagtatrabaho guys, sana nasa maswerteng company kayo, maswerteng employer kayo na nagbibigay ng mas mataas na retirement pay sa inyo once na kayo ay magre-retire. Okay, so paalala lang din guys ha, may ibang company kasi na meron silang retirement plan. And ang retirement plan na yan guys, mas better compared sa retirement law natin sa Pilipinas. So kapag ganon, swerte nyo. Kasi mas maganda talaga guys, merong retirement plan si company. Dahil mas malaki yung retirement plan nila compared sa minimum requirements natin sa batas natin sa Pilipinas pagdating sa retirement. Okay, so ganyan po ang pagkuha sa monthly rates, monthly paid employees natin sa kanilang retirement pay. Ngayon naman magpo-proceed tayo doon sa mga naka-daily rate. Sa daily rate naman guys, it's daily rate times 22.5 days times number of years in service. So itong 22.5 days guys, standard na po ito para sa mga naka-daily rate, no? Ito na po yung nasa computation. Paano naging 22.5? Diba half month kasi yan. So half month that is 15 days. Plus 5 days na service incentive leave. So 20 days na yan. Plus the 13th month pay sa computation ng inyong 13th month pay. So yung 2.5, that is half of the 13th month pay. So 1/2 times 365 divide 12. Tapos i-times mo siya sa 30.41 equals 2.5 days. Kaya ito po ang result niya na 22.5 days. Okay? For example guys, example natin ang minimum rate ngayon sa NCR which is 645 pesos per day. Tama, di ba? So 645 pesos times 22.5 days times number of years in service. So for example, 10 years ka. So 645 times 22.5 times 10 equals 145,125 pesos. So yan yung iyong retirement pay na makukuha sa company. Okay, so ang dali lang ha. Doon sa mga naka-daily rate, I'm sure alam niyo yung daily rate niyo. So daily rate times 22.5 days times number of years in service. So i-take note niyo yan guys para makompute niyo magkano ang inyong retirement pay sa company. Okay? So reminder sa lahat. Tandaan niyo po guys, a fraction of 6 months is considered na siyang 1 year. So for example, ngayong 10 years and 6 months ka sa company. So that is considered as 11 years. Okay? Tandaan niyo? Okay? So ngayon guys, meron kasing nag-comment dito. Ang sabi niya, sasagutin natin to, bibigyan natin siya ng computation, no? Ang sabi niya, hello po, dito sa company na pinapasukan ko, meron silang retirement plan para sa mga empleyado. Sabi half a month daw ng salary ang offer nila. May nag-retire dito na co-worker ko, 60 years old, minimum wage 610. 20 years in service, 169,000 lang. Binigay, kulang po ba yun? Okay, kung tama itong details na nilagay nga dito guys, i-compute natin. So, ang sabi niya, ang daily rate niya is 610. 610 times 22.5 days times 20 years, that is 274,500 pesos. So, ang layo masyado sa sinabi ng 169. Less natin 169. Almost 100,000 ang kulang, 105,000 ang kulang sa binigay sa kanyang retirement. No? Based on my example, computation ko to based sa details na binigay niya ha, kung tama yung details niya. So, kulang ang retirement pay na binigay sa kanila. Sino to? Si Miss Tess B9924. Sana po ay napanood niyo po itong video ko. Napakaliit ng 169,000 for 20 years in service unless meron siyang mga utang sa company. No, meron siyang mga loans, advances. Pero masyadong malaki pa rin ang nawala sa
So, ganun. Kaya guys, kayo, magiging aware po kayo sa lahat as an employee guys. Para hindi kayo mabudol ng sarili ng company. Alam niyo guys, kahit gaano pa kayo katagal dyan sa company, pagdating na mag-retire na kayo, mas iisipin pa rin nila guys ang makakasave sila kesa mabayaran kayo ng tama. Maraming company ganyan. Hindi ko po nila lahat, pero maraming company ganyan. Especially kapag si employee ay may pagkamangmang na halos hindi kung ano lang yung binigay sa kanya, accept lang siya ng accept, yes lang siya ng yes, wala siyang, alam mo yun, wala siyang reklamo ba? No? Doon pumapasok ang panluloko minsan sa ating mga employees. Kaya be aware in everything. Mga employees ko dyan. Oh. Okay, so pwede niyo pong i-check guys, ang RA 7641, that is free. Basahin niyo po yan. Napakadali lang intindihin yan guys. And then kapag mag-retire na kayo guys, bago po kayo mag-sign ng quit claim, bago niyo i-accept yung cheque at pipirma ng quit claim, tingnan niyo po muna ang amount kung tugma doon sa estimated na computation niyo sa inyong retirement pay. Kapag po may kulang at malaki ang difference, humingi kayo ng sample computation kung paano nga ba nakuha yan. Rights niyo po yan, hindi po yan confidential, no? Pwede pong ilatag sa inyo yan. Ganito kasi yan, sir, ma'am. Ganitong taon po kayo, ito yung rates nyo. So, ganito yung nakuha nyo. Meron kayong cash advance, meron kayong loans, kaya ito yung nakuha nyo. Okay? Be wise, guys. So, yun lang, mga employees ko dyan. Sana po ay naintindihan niyo po itong video. Kung meron po kayong request tutorial, guys, I am an HR practitioner, no? Pwede ko pong gawan ng tutorial ang inyong request para maging aware din po kayo. So, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, guys. God bless you all.